Bakit nga ba kahit anong kayod at tipid mo ay parang laging naglalaho ang iyong pera tuwing katapusan ng buwan? Marahil ay hindi mo namamalayan na may mga palihim na gawi at desisyon ka sa araw-araw na unti-unting pumapatay sa iyong pinagpaguran. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 aral kung paano mo sinasabotahe ang iyong sariling ipon ng patingi-tingi. Napakahalagang panoorin mo at tapusin ang buong video na ito hanggang sa huling segundo dahil sa dulo natin tatalakayin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa iyong pananaw at magliligtas sa iyong pananalapi mula sa habambuhay na kahirapan. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang bitag ng lifestyle inflation o ang palihim na pag-upgrade ng iyong gastos. Alam mo ba kung bakit kahit lumalaki ang kinikita mo bawat buwan, ay parang kulang pa rin ang natitira sa wallet mo? Madalas kapag nakakakuha tayo ng promosyon sa trabaho o kaya ay may pumasok na dagdag na kita mula sa ating mga side hustle, ay automatic na nagbabago rin ang ating tingin sa buhay. Dito na pumapasok ang tinatawag natin na sahod privilege illusion, kung saan ang unang linyang lumalabas sa ating isip ay nararapat ko naman ito dahil pinagpaguran ko naman. Bigla nating nararamdaman na kailangan na nating palitan ang ating cellphone kahit maayos pa naman ito o kaya naman ay lumilipat tayo sa mga mamahaling kape bawat umaga imbes na magtimpla na lang sa opisina. Ang ganitong pag-iisip ang pangunahing dahilan kung bakit ang ating mga ipon ay hindi nakakaalis sa zero dahil sabay na tumataas ang ating mga gastos sa bawat pagtaas ng ating sahod. Para matakasan ang bitag na ito, ay kailangan mong ipatupad ang 50% increment rule sa tuwing magkakaroon ka ng dagdag na kita sa iyong buhay. Ibig sabihin nito kung sakaling tumaas ang iyong buwanang sahod ng 5,000 pesos, ay 2,500 pesos lamang ang may karapatang idagdag sa iyong mga pang-araw-araw na gastos at ang natitirang kalahati ay dapat mong idiretso sa iyong savings account. Sa ganitong paraan ay nabibigyan mo pa rin ang iyong sarili ng premyo sa iyong pagod habang patuloy mong pinalalaki ang iyong ipon nang hindi mo nararamdamang ikaw ay nagtitiis. Bukod sa malalaking pagbabago sa buhay, ay may mga maliliit na bagay din na palihim na kumakain sa ating buwanang cash flow at ito ang tinatawag natin na subscription creep. Napakadaling mag-sign up sa mga streaming apps tulad ng Netflix at Spotify o kaya naman ay mga premium apps at gym memberships dahil ang tingin natin dito ay maliliit na halaga lamang dahil bawat buwan naman ang singil sa ating card. Ngunit kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga maliliit na bayarin na ito na automatikong ibinabawas sa iyong account, ay magugulat ka na lamang na malaking bahagi na pala ng iyong pera ang nawawala bawat taon. Ang praktikal na paraan upang maputol ang palihim na nakaw na ito ay ang pagsasagawa ng personal audit tuwing unang Sabado ng bawat buwan upang suriin ang iyong mga aktibong account. Ang pinakamabisang patakaran dito ay ang pag-iwan lamang sa isang video streaming app at isang audio application sa iyong cellphone at kung mapatunayan mo na hindi mo na nagamit ang isang serbisyo sa loob ng 14 days ay dapat mo itong i-unsubscribe agad. Sa pamamagitan ng paglilinis na ito sa iyong mga digital expenses, ay maililigtas mo ang iyong sarili sa mga hindi kinakailangang bayarin na pwedeng-pwede mong idagdag sa iyong emergency fund. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang unti-unti ring pagbabago ng ating mga nakasanayan tungo sa mga bagay na mas madali ngunit mas masakit naman sa ating bulsa. Ang labis na pag-asa sa mga ride-hailing applications para sa ating biyahe at ang palagiang pag-order ng pagkain sa mga food delivery apps tuwing tayo ay tinatamad magluto ay isa ring malaking sabotahe sa ating mga ipon. Madalas nating idahilan na pambayad ito sa ating pagod o stress mula sa trabaho ngunit kapag hiningi mo ang kabuuang listahan ng iyong nagastos sa mga app na ito ay makikita mo na kumakain ito ng halos 30% ng iyong buwanang budget. Upang maibalik mo ang kontrol sa iyong pananalapi, ay napakahalagang magtakda ka ng isang mahigpit na delivery quota na nagpapahintulot lamang sa iyo na gumamit ng mga serbisyong ito ng maximum na 2 beses sa loob ng isang buwan.
Maglagay ka ng alarm sa iyong cellphone tuwing gabi bago matulog upang paalalahanan ang iyong sarili na mag-prep ng baon para sa susunod na araw upang maiwasan ang biglaang pagbili ng mamahaling pagkain sa labas habang ikaw ay nasa trabaho. Isa pang malaking bitag na madalas nating kinakaharap bilang mga Pilipino ay ang pagpili sa mga sikat na brand kaysa sa aktwal na gamit o functionality ng isang produkto. Marami sa atin ang bumibili ng mga mamahaling sapatos o damit dahil lamang sa sikat ang logo nito at maganda itong tingnan sa mga larawan sa social media upang magmukha tayong presentable sa harap ng ibang tao. Ang hindi natin napapansin ay marami namang mga lokal o mas murang alternatibo na may pareho ring tibay at kalidad ngunit mas mababa ang presyo. Para labanan ang maling gawin na ito, ay gamitin mo ang cost per use formula sa tuwing ikaw ay bibili ng isang mamahaling gamit sa pamamagitan ng pagpili kung gaano mo ito kadalas isusuot o gagamitin. Kung ang isang sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos ay gagamitin mo lamang ng 5 beses sa loob ng isang buong taon, ay lumalabas na nagbayad ka ng 1,000 pesos sa bawat beses na isinuot mo ito, na isang napakalaking kalugiang pinansyal para sa iyo. Ang huling aspeto ng lifestyle inflation na madalas nating hindi napapansin ay ang pilit na pagsabay sa pamumuhay at mga gawin ng ating bagong social circle o mga katrabaho na mas malaki ang kita kaysa sa atin. Mahirap tanggihan ang mga paanyaya para sa mga mamahaling kainan o inuman sa mga resto bar pagkatapos ng trabaho dahil ayaw nating maiwan sa usapan o kaya naman ay natatakot tayong masabihan na walang pakikisama. Ngunit ang pagpilit na makasabay sa kanilang antas ng paggasta ay mabilis na uubos sa iyong natitirang pera at maglalagay sa iyo sa isang malaking stress pagdating ng katapusan ng buwan. Ang pinakamagandang diskarte rito ay ang pagiging isang vibe initiator kung saan ikaw mismo ang unang magpapanukala ng mga aktibidad na magaan sa bulsa tulad ng potluck o simpleng kapehan sa bahay bago pa sila makapag-set ng plano sa mga mamahaling lugar. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong sariling kakayahang pinansyal, ay mapoprotektahan mo ang iyong ipon habang pinapanatili ang mga totoong kaibigan na rerespeto sa iyong mga layunin sa buhay. Aral 2. Ang kulturang pwede na sa utang o ang patibong ng mga modernong microloans at credit. Napakadali na nating makabili ng mga bagay ngayon dahil sa pag-usbong ng mga digital credit applications tulad ng Shopee Pay Later, Lazada Pay Later at GC Reddit na nag-aalok ng mabilisang pondo sa isang click lang. Madalas nating madala ang sarili natin sa mindset na 50 pesos lang naman ang hulog bawat linggo, kaya hindi ito masakit sa bulsa nang hindi natin tinitingnan ang kabuuang interes na nakatago sa likod nito. Ang ganitong maliliit na installment ay parang mga maliliit na butas sa isang bangka na kapag pinagsama-sama mo ay kayang magpalubog ng iyong buong pananalapi sa loob ng ilang buwan lamang. Upang matakasan ang patibong na ito ay kailangan mong i-off ang lahat ng notifications ng iyong mga online shopping at credit apps sa iyong cellphone upang maiwasan ang tukso na tumingin ng mga produkto kapag ikaw ay walang ginagawa. Magpatupad ka rin ng isang mahigpit na 72-hour cooling period kung saan kailangan mong maghintay ng 3 araw bago mo i-click ang checkout button upang bigyan ang iyong sarili ng sapat na oras na mag-isip kung kailangan mo ba talaga ang bagay na iyon o nadala ka lang ng emosyon. Isang malaking pagkakamali rin na madalas nating ginagawa bilang mga Pilipino ay ang pagtrato sa ating mga credit card bilang karagdagang kita imbes na isang tool para sa convenience. Kapag dumating ang iyong buwanang statement account at nakita mo ang minimum amount due, ay agad kang nakakaramdam ng kaluwagan dahil akala mo ay ligtas ka na basta mabayaran mo ang maliit na halagang ito upang hindi ma-block ang iyong card. Ang hindi mo alam ay dito nagsisimula ang mabilis na paggulong ng interest o compounding interest na unti-unting lumalamon sa iyong totoong sahod hanggang sa mapansin mo na lang na ang buong kinikita mo ay napupunta na lamang sa pagbabayad ng utang. Ang tanging paraan upang magamit mo ng tama ang iyong credit card ay ang pag-isip na ito ay isang debit card kung saan bawal mo itong ikaskas kung wala kang sapat na cash sa iyong bank account ngayon upang pambayad ng buo pagdating ng singilan.
Sa pamamagitan ng pagbabayad ng iyong buong balanse bawat buwan, ay maiiwasan mo ang mga penalties at interest habang nagtatayo ka ng isang magandang credit history nang hindi nasasabotahe ang iyong ipon. Ang isa pang kultura na labis na nagpapahirap sa ating mga kababayan ay ang pangungutang para lamang sa mga okasyon tulad ng binyag, kasal, pista o kaarawan dahil lamang sa takot na mapahiya sa pamilya o mga kapitbahay. Nakasanayan na natin ang maghanda ng marangya at mag-imbita ng maraming tao kahit na ang gagamiting pera ay hiniram lang sa mga lending companies o sa mga kakilala na may mataas na patong na interes. Ang panandaliang papuri na makukuha mo sa iyong mga bisita sa loob ng isang araw ay kapalit naman ng maraming buwan ng stress at pagtitiis habang binabayaran mo ang perang nagasta sa isang araw lang na handaan. Para maputol ang ganitong gawi, ay kailangan mong matutong magsayaw ng honest decline sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan ng may paggalang sa tuwing may mag-aanyaya o maghahanap ng kontribusyon na wala sa iyong budget. Pwede mong sabihin ng diretso na gusto mo sanang pumunta o magbigay, ngunit kasalukuyan mong inaayos ang iyong personal na budget ngayon dahil ang mga tunay na kaibigan at pamilya ay maiintindihan ang iyong sitwasyon at hindi ka iisipin ng masama. Madalas din nating marinig sa ating mga opisina o komunidad ang linyang pahiram muna ng pera at babayaran ko na lang sa susunod na sweldo na tila isang normal na paraan ng pamumuhay bawat cut-off. Ang paggasta ng perang hindi mo pa aktwal na kinikita ay isang malinaw na senyales na ikaw ay nabubuhay ng higit sa iyong kakayahan at palaging nakadepende sa iyong hinaharap na kita upang mabuharan ang iyong nakaraan. Ang problemang ito ay nagpapatuloy dahil sa oras na pumasok ang iyong totoong sweldo ay agad itong nauubos sa pambayad ng mga naunang utang, kaya mapipilitan ka na namang mangutang para sa mga susunod na linggo. Ang practical na solusyon upang matapos ang paulit-ulit na cycle na ito ay ang pagtatatag ng isang zero advance policy sa iyong sarili kung saan ipagbabawal mo ang pagbili ng kahit anong bagay kung walang laman ang iyong physical wallet or debit card ngayon. Tandaan mo na ang iyong sweldo ay binuo para sa iyong hinaharap na mga pangangailangan at ipon, kaya hindi ito dapat nakalaan para sa mga maling desisyon na ginawa mo noong mga nakaraang linggo. Ang huling malaking sabotahe sa ilalim ng kulturang ito ay ang pagpayag na maging co-maker o garantor sa utang ng ibang tao tulad ng kamag-anak o malapit na kaibigan dahil lamang sa pakikisama o hiya na tumanggi. Marami na ang nagising na lamang isang araw na may malaking kaltas sa kanilang sahod o hinahabol ng mga bangko dahil ang taong kanilang ginarantiyahan ay biglang nawala o tumakbong hindi nagbabayad ng utang. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na kapag pumirma ka bilang isang garantor ay parang ikaw na rin ang mismong umutang ng perang iyon at obligasyon mo itong bayaran kapag sumablay ang totoong nangutang. Upang makatanggi ka ng hindi nasisira ang iyong relasyon sa kanila, ay gumamit ka ng isang epektibong script tulad ng pagsasabi na nakalock ang iyong credit information ngayon sa bangko dahil ikaw ay nag-a-apply para sa isang mahalagang housing or emergency loan, kaya hindi ka pinapayagang pumirma bilang garantor ng kahit sino. Ang pagprotekta sa iyong sariling pangalan at pirma ay hindi nangangahulugang ikaw ay madamot, kundi ito ay isang matalinong hakbang upang hindi mabaon sa utang na hindi mo naman pinakinabangan. Aral 3. Ang mga invisible leak ng wallet o ang mga blind spot expenses na palihim na pumapatay sa iyong budget. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kapag tiningnan mo ang iyong wallet sa dulo ng linggo ay nagtataka ka kung bakit biglang nawala ang iyong pera kahit wala ka namang biniling malaking bagay? Dito na pumapasok ang tinatawag natin na barya syndrome kung saan binabaliwala natin ang mga maliliit na gastos tulad ng piso print, plastic bag fee sa supermarket, parking tips at tigpipisong dagdag sa araw-araw dahil sa pag-aakalang walang epekto ang mga ito sa ating kabuuang pananalapi. Ang hindi natin namamalayan ay ang mga barya na ito na patatlo-tatlong piso o 5 piso. Kapag pinagsama-sama mo sa loob ng 30 araw ay kayang umabot sa libo-libong pesos na pwedeng-pwede na sanang pambayad sa kuryente o kaya ay diretso sa iyong ipon.
Upang masolusyonan ang invisible leak na ito, ay napakahalagang gumamit ka ng isang physical miscellaneous jar sa iyong bahay o kaya naman ay maglaan ng isang hiwalay na digital wallet pocket sa iyong cellphone. Magtakda ka ng isang fixed na halaga tulad ng 500 pesos bawat buwan para sa lahat ng mga gastusing walang listahan. At kapag naubos na ang pondong ito, ay kailangan mo nang pigilan ang iyong sarili na gumastos sa mga maliliit na bagay hanggang sa susunod na buwan. Isang malaking blind spot din para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa malalayong lugar o may mga pamilyang sinusuportahan ay ang madalas na pagpapadala ng pera ng patingi-tingi dahil sa kawalan ng tamang plano sa pagpapadala. Tuwing hihingi ang pamilya ng pambili ng bigas o pambayad sa school project, ay agad tayong nagpapadala ng 200 o 300 pesos ng 3 hanggang 4 na beses sa loob ng isang buwan nang hindi natin binibilang ang transfer fees at cash-in fees na ipinapataw ng mga remittance centers at digital banks. Ang bawat 15 pesos o 25 pesos na kaltas sa bawat transaksyon ay mukhang maliit, ngunit kapag inipon mo ito sa loob ng isang buong taon, ay malaking pera ang iyong sinasayang na napupunta lamang sa mga kumpanya ng remittance. Ang practical na paraan upang mapigilan ang pagtagas na ito ay ang pag-consolidate o pagsasama-sama ng iyong mga padala sa isang bagsakan lamang bawat buwan, o kaya naman ay ang paggamit ng mga digital banks na nag-aalok ng mga waived InstaPay transfer fees upang masiguradong buong-buo na makakarating ang iyong pinagpaguran sa iyong pamilya. Sinasabotahe rin natin ang ating mga sariling ipon sa pamamagitan ng pagkahulog sa patibong ng mga huwad na promotion tulad ng buy 2 get 1 free o kaya ay mga mega sale discounts na nakikita natin sa mga mall at shopping applications. Madalas nating sabihin sa ating sarili na nakatipid tayo ng malaki dahil bundles ang ating binili o kaya naman ay dahil nakakuha tayo ng 50% discount sa isang produkto kahit na hindi naman natin ito kailangan sa kasalukuyan nating pamumuhay. Ang tunay na patakaran ng matalinong pagtitipid na dapat mong laging tandaan ay kung hindi mo naman talaga kailangan ang isang bagay kahit pa 90% off ang presyo nito, ay 100% na nalugi ka pa rin dahil naglabas ka ng pera para sa isang bagay na itatabi mo lang sa bahay. Ang epektibong gabay upang maiwasan ito ay ang mahigpit na pagsunod sa iyong shopping list na binuo mo bago ka pa pumasok sa mall o bago mo buksan ang iyong mga online shopping apps, at huwag na huwag kang bibili ng kahit anong bagay na wala sa iyong listahan kahit gaano pa kalaki ang nakasulat na discount. May mga monthly maintenance at subscriptions din tayo sa ating mga tahanan na patuloy nating binabayaran bawat buwan kahit na hindi naman natin ganap na nama-maximize ang kanilang gamit dahil sa ating abalang schedule sa trabaho. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagkuha ng pinakamataas at pinakamahal na internet plan para sa bahay. Kahit na ginagamit lang naman ito para sa simpleng pag-browse ng social media sa gabi, o kaya ay ang pagpapanatili ng isang mamahaling postpaid plan sa cellphone na may malaking data allowance na hindi naman nauubos. Ang mga labis na kapasidad na ito ay mga malinaw na leak sa iyong wallet na pwedeng-pwede mong putulin sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong service provider upang hilingin ang pag-downgrade ng iyong plan sa mas mababang antas na sakto lang sa iyong aktwal na pangangailangan. Suriin mo ang iyong huling 3 buwan ng data usage at billing statements upang makita kung magkano ang totoong nagagamit mo, at mula roon ay gumawa ka ng hakbang na i-adjust ang iyong mga plan upang ang matitipid mong pera ay mapunta sa iyong personal savings account. Ang huling invisible leak na madalas nating ginagawa ng hindi namamalayan ay ang hindi maayos na pagtatabi at pag-aalaga sa mga loose change o barya na natatanggap natin bilang sukli mula sa ating mga pamasahe o pamimili sa sari-sari store. Marami sa atin ang nagiiwan ng mga barya sa kung saan saang sulok ng bahay tulad ng ibabaw ng refrigerator, sa loob ng mga bulsa ng pantalon, sa dashboard ng sasakyan, o kaya naman ay hinahayaan lang nating magkalat sa mesa hanggang sa tuluyan na itong mawala o magasta sa mga walang kabuluhang bagay. Upang mabago ang gawin na ito, ay mag-set ka ng isang barya challenge box sa tabi ng iyong pintuan at gawin mong batas sa iyong sarili
na lahat ng barya o 20 pesos bill na matitira sa iyong wallet sa dulo ng bawat araw ay automatic mong ihuhulog dito ng walang bawas. Hayaan mo lang na mapuno ang kahon na ito sa loob ng isang buong taon at kapag binuksan mo na ito ay magugulat ka na lamang sa laki ng halagang iyong naipon na pwedeng-pwede mong dalhin sa bangko upang i-deposit at simulan ang iyong pangmatagalang pamumuhay na malaya sa stress ng kawalan ng pera. Aral 4. Ang pera at emosyon o ang bitag ng emotional spending bilang panakip butas sa stress. Naranasan mo na ba na pagkatapos ng isang napakahirap na araw sa trabaho kung saan napagalitan ka ng iyong boss o kaya ay nagkaproblema ka sa iyong mga kliyente ay bigla mong bubuksan ang iyong online shopping app para bumili ng kung ano-ano? Ito ang tinatawag natin na retail therapy kung saan ginagamit natin ang paggasta ng pera upang pansamantalang takpan ang lungkot, pagod, or stress na nararamdaman natin dahil nagbibigay ito ng panandaliang saya sa ating utak. Ang hindi natin napapansin ay mabilis na nawawala ang sayang ito sa oras na dumating na ang mga parcel sa ating bahay at ang natitira na lang sa atin ay ang pangamba dahil nabawasan na naman ang ating pera sa bangko. Upang matakasan ang mapanirang cycle na ito ay kailangan mong palitan ang paggasta ng tinatawag natin na free dopamine sa pamamagitan ng paggawa ng mga aktibidad na walang bayad tuwing ikaw ay stress. Sa halip na mag-add to cart, ay pumili ka na lang na maglakad-lakad sa isang parke malapit sa inyo, makipag-usap sa isang malapit na kaibigan o manood ng iyong paboritong comedy series sa bahay dahil ang mga ito ay makakapagparelax din sa iyong isip nang hindi nasasaktan ang iyong wallet. Isang malaking dahilan din kung bakit mabilis na nauubos ang ipon ng maraming kabataan ngayon ay ang takot na maiwan sa mga uso o ang tinatawag natin sa modernong panahon na fear of missing out or FOMO spending. Madalas tayong sumasama sa mga biglaang bakasyon, mamahaling out-of-town trip kasama ang mga katrabaho o kaya ay bumibili ng mga ticket para sa mga concert ng mga sikat na banda kahit na wala naman talaga ito sa ating kasalukuyang budget dahil lang nakikita natin ang post ng iba sa social media. Ang pilit na pagsabay sa takbo ng buhay ng ibang tao para lang magkaroon ng magandang maipost sa iyong sariling profile ay isang mabilis na paraan upang ilagay ang iyong sarili sa malubhang krisis sa pananalapi. Ang practical na solusyon dito ay ang pagtatayo ng isang future fund kung saan maglalaan ka ng maliit na porsyento ng iyong sahod bawat buwan na nakalaan lamang para sa iyong mga luho at bakasyon. Kung dumating ang isang galaan o konsyerto at nakita mo na hindi kasya ang laman ng pondong ito, ay kailangan mong tanggapin ng buong puso na hindi mo pa panahon ngayon upang sumama at maghintay ka na lang sa susunod na pagkakataon kapag ikaw ay handa na. May mga pagkakataon din sa buhay ng pamilyang Pilipino na ginagamit natin ang pera bilang isang peace offering sa tuwing nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan o away sa ating mga kapareha o mga mahal sa buhay. Sa halip na harapin at pag-usapan ng maayos ang totoong ugat ng problema, ay idinadaan natin ito sa pagbili ng mga mamahaling regalo, pagdadala ng mamahaling pagkain sa bahay, o kaya ay pag-imbita sa kanila sa isang marangyang kainan sa labas para lamang mapawi ang kanilang galit. Ang ganitong gawi ay pansamantalang solusyon lamang, ngunit lumilikha ito ng isang maling kultura kung saan kailangan mong gumastos ng malaking halaga sa tuwing may magaganap na hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Ang epektibong gabay upang mabago ito ay ang pag-unawa na ang mga emosyonal na problema ay nireresolba sa pamamagitan ng tapat, mahinahon at maayos na usapan at hindi sa loob ng mga mall. Matuto kang humingi ng tawad gamit ang iyong mga salita at pagbabago sa gawa dahil ang totoong kapayapaan sa relasyon ay libre at hindi nangangailangan ng pagkaskas ng iyong credit card. Sinasabotahe rin ng marami sa atin ang ating mga ipon dahil sa tinatawag natin na revenge spending o ang trap ng ganti-inis sa mga naranasang hirap noong tayo ay bata pa.
dahil lumaki ang ilan sa atin na salat sa mga material na bagay tulad ng magagandang laruan, masasarap na pagkain, o bagong damit, ay bumabawi tayo ngayon sa pamamagitan ng pagbili ng mga luho na lampas at higit pa sa ating totoong kakayahan upang patunayan sa mundo na tayo ay nakaangat-angat na. Ang maling mindset na ito ay nagpapanatili sa iyo sa kahirapan dahil ang focus mo ay ang magmukhang mayaman sa paningin ng ibang tao imbes na patatagin ang iyong totoong pundasyon sa pera. Ang tunay na pagbawi sa mga nakaraang hirap sa buhay ay ang pagkakaroon ng financial peace at seguridad na hindi mo na mararanasan muli ang mawalan ng pambayad sa mga pangunahing pangangailangan. Palitan mo ang iyong pananaw at isipin na ang tunay na flex o pagmamalaki sa modernong panahon ay ang pagkakaroon ng isang malaking emergency fund sa bangko at hindi ang mga mamahaling suot na mabilis namang mawala sa uso. Ang huling emosyonal na sabotahe na madalas nating ginagawa ng buong puso ay ang tinatawag na celebratory overspending sa tuwing tayo ay nakakatanggap ng magandang balita sa ating buhay. Kapag tayo ay nakapasa sa isang mahirap na exam, nakakuha ng bagong trabaho, o kaya naman ay nanalo sa isang pustahan sa laro, ay automatic na nagpapakain at naglilibre tayo sa buong barkada o pamilya ng walang limitasyon dahil sa labis na katuwaan. Ang ganitong ugali na nauuwi sa pagkaubos ng natitirang budget para sa buong buwan ay nagiiwan sa atin ng panghihinayang sa mga sumunod na araw kung kailan wala na tayong magamit para sa sarili nating mga gastusin. Upang mapanatili mo ang saya ng iyong tagumpay nang hindi nasisira ang iyong pananalapi, ay magtakda ka ng isang mahigpit na treat budget limit bago ka pa mag-imbita ng ibang tao. Pwede mong sabihin sa iyong mga kaibigan nang maaga na gusto mo silang ilibre upang mag-celebrate, ngunit hanggang 1,500 pesos lamang ang nakalaang budget mo para sa araw na ito upang alam mo kung kailan ka hihinto sa pag-order ng pagkain. Aral 5. Ang maling akala sa ligtas na pera o ang bitag ng fake financial safety na walang direksyon. Marami sa ating mga kababayan ang may paniniwala na basta nagtatabi sila ng pera ay ligtas na ang kanilang kinabukasan, kaya naman mas pinipili nilang mag-ipon sa loob ng kakahayan o kaya ay sa ilalim ng kama sa bahay. Ang hindi nila alam ay nahuhulog sila sa tinatawag natin na alkanisya sa bahay trap kung saan ang perang itinatabi mo nang matagal ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan at halaga dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin or inflation. Bukod sa katotohanan na delikado ito dahil pwedeng manakaw, mawala sa baha, o masunog ang iyong cash, ay nalulugi ka rin araw-araw dahil hindi gumagalaw ang iyong pera habang ang presyo ng bigas at pamasahe ay patuloy na tumataas. Ang pinakamabisang hakbang upang maprotektahan mo ang iyong pinagpaguran ay ang pagbubukas ng isang digital bank account na lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nag-aalok ng mataas na interes tulad ng 4 to 6% bawat taon. Sa pamamagitan ng paglipat ng iyong ipon sa mga tamang digital banks, ay pinahihintulutan mo ang iyong pera na magtrabaho ng kusa para sa iyo upang labanan ang epekto ng inflation habang nananatili itong ligtas at madaling kunin tuwing kailangan. Isang malaking pagkakamali rin na madalas nating ginagawa kapag nagsisimula ng mag-ipon ay ang pagtatabi ng pera, nang basta-basta lamang ng walang malinaw na pangalan o tinatawag natin na goalless savings. Kapag ang lahat ng iyong pera ay sama-sama lang sa isang malaking account nang walang particular na layunin, ay napakadali nitong kurotin o bawasan sa tuwing may makikita kang magandang produkto na gusto mong bilhin dahil iniisip mo na marami ka pa namang natitira. Ang utak natin ay madaling maloko kapag nakikita na malaki ang kabuuang balanse ng bank account. Kaya naman mahalagang gamitin mo ang modernong version ng envelope system sa pamamagitan ng pag-segment o paghahati-hati ng iyong ipon gamit ang iba-ibang digital pockets. Lagyan mo ng malinaw na label ang bawat bahagi tulad ng emergency fund, pangnegosyo o kaya ay panggamot sa pamilya at gumawa ka ng isang matibay na batas sa iyong sarili na hindi mo pwedeng pakialaman ng isang bulsa ng pera para sa ibang dahilan upang mapanatili ang disiplina sa iyong pananalapi.
Dapat din nating suriin kung paano natin binibigyang kahulugan ang ating emergency fund dahil marami sa atin ang ginagamit ang pondong ito sa mga maling sitwasyon na hindi naman talaga maituturing na totoong krisis sa buhay. Madalas nating bawasan ang ating nakatabing pera kapag may biglang nakitang magandang sapatos na nakasale, kapag nasira ang aircon na pwede namang tiisin muna, o kaya naman ay kapag nagbenta ng tiket ang paborito nating banda sa bansa, gamit ang katwiran na emergency naman ito dahil minsan lang sila darating. Upang maiwasan mo ang pagkaubos ng iyong proteksyon, ay napakahalagang gumawa ka ng isang malinaw na emergency checklist na nakasulat sa iyong papel o cellphone na nagdidikta kung kailan mo lang pwedeng hawakan ang perang ito. Ang totoong emergency na kwalipikado sa paggasta ay 3 lamang, at ito ay ang biglaang pagkawala ng iyong trabaho, pagkakaroon ng malubhang sakit ng isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng ospital, o kaya ay major structural damage sa iyong tahanan tulad ng nasirang bubong dahil sa pagdaan ng isang malakas na bagyo. Ang isa pang malaking sabotahe sa ating kaisipan bilang mga Pilipino ay ang labis na kampanteng pag-asa sa ideya na laging nandyan ang ating mayamang kamag-anak, kapatid, o matalik na kaibigan na pwedeng uutangan sa oras na tayo ay magkaipit-ipit sa buhay. Ang ganitong pag-iisip ang dahilan kung bakit hindi natin sineseryoso ang pagtatabi ng pera bawat buwan dahil alam natin na may sasalo sa atin sa tuwing tayo ay magkakaroon ng problema sa pananalapi. Kailangan mong tandaan na ang swerte at sitwasyon ng tao ay mabilis na nagbabago at darating ang panahon na ang mga taong inaasahan mo ay magkakaroon din ng sarili nilang mga krisis kaya hindi ka na nila matutulungan kahit gustuhin man nila. Ang praktikal na paraan upang maging tunay na ligtas ang iyong buhay ay ang pagtatayo ng sarili mong safety net sa pamamagitan ng pag-iipon ng halagang katumbas ng 3 buwan ng iyong basic expenses para sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling pondo ay hindi mo na kailangang umasa sa awa ng ibang tao at mapoprotektahan mo ang iyong dignidad sa oras ng kagipitan. Ang huling patibong ng huwad na kaligtasan ay ang pag-iwas sa pagtingin sa ating mga bank accounts o ang hindi paglilista ng ating mga nagastos dahil sa takot na makaramdam ng stress o lungkot kapag nakitang paubos na ang pera. Ang uwas stress mindset na ito ay isang malaking sabotahe dahil ang paggasta ng nakapikit at walang alam sa totoong lagay ng wallet ay ang pinakamabilis na paraan upang mabaon ng isang pamilya sa malubhang kahirapan nang hindi nila namamalayan. Upang mabasag ang takot na ito, ay mag-set ka ng isang money date tuwing linggo ng gabi na tatagal lamang ng 15 hanggang 20 minutes kung saan haharapin mo ang iyong mga numero ng may katapangan. Bukdan mo ang lahat ng iyong mobile banking apps, i-update mo ang iyong listahan ng mga nagasta sa buong linggo at gumawa ka ng plano para sa susunod na 7 araw upang ikaw ang magkaroon ng buong kontrol sa direksyon ng iyong pera sa halip na ikaw ang kontrolin nito. Sa dulo ng ating paglalakbay, tandaan mo na ang tunay na pag-asenso ay hindi nasusukat sa laki ng iyong sahod o sa ganda ng mga material na bagay na kaya mong i-flex sa social media. Ang tunay na tagumpay sa pananalapi ay nasa pagkakaroon ng disiplina, tamang kaalaman at kapayapaan ng isip na may sapat kang sandata sa oras ng kagipitan. Ngayong alam mo na kung paano mo palihim na sinasabotahe ang iyong ipon, nasa iyong mga kamay na ang desisyon kung magpapatuloy ka sa mga maling gawi o sisimulan mo ng baguhin ang takbo ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong pinagpaguran ay mapunta lamang sa mga invisible leak, emotional na gastos at huwad na kaligtasan. Simulan mo sa maliliit na hakbang ngayon, kaibiganin mo ang iyong pera at patuloy na magsumikap para sa isang mas matatag at malayang bukas. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Daily Tips. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.